Mas gusto ko pa rin sana dun sa Liberty Bagel kasi sila yung nagpauso ng Rainbow Bagels. Sarap lang tumambay din. Alam niyo yun, parang dito ka lang. Nandito tayo. Ito pa yung pangarap lang natin dati. So we're finally here at the Oculus, guys. Just look at this. Sobrang grabe. It's really a nice way to commemorate yung mga naging victims, yung mga naging heroes nung 9/11 attack. Kinikilabutan ako until now. Hey, we're here! Statue of Liberty, guys! The American Dream! Alam mo, itong mga seagulls na to, paid actors na dito sa cruise. New York, concrete jungle where dreams are made of. Maui, Wowie, my Maui, Wowie. Good morning from New York. Good morning mga mamsers. So, today we started our day early. It's around 7:15 a.m. So talagang sinadya ko na agahan ngayon dahil this will be the last full day na makakagala talaga ako at all. Because starting tomorrow, yun, work mode na tayo. Kaya talagang sinadya natin na mag full blast today. Starting our day early, then I will be ending this late night. Okay, kasi malapit lang naman din yung office dun sa hotel. So okay lang na gumising ako ng late. Kaya itatry talaga natin na i-maximize yung time natin for today's video. So now, ito, naglalakad tayo from Bryant Park. Palakad ako ngayon dun sa Liberty Bagels sa may 4th Avenue. Yun yung ating breakfast for today. Dito ako sa 6th Ave naglalakad ngayon. Tapos around mga 10 minutes yung lakad papunta dun sa Liberty Bagels. Yung kasi yung pinakamalapit according sa Google. Ayun, yun ang first stop natin for today, guys. I have so many things in store for today, kaya abangan nyo yan. Gagala pa rin tayo around New York. So yeah, let's go. Let's do this. So nagkamali ako. Sabi ko kanina, 4th Ave, 7th Ave pala yung Liberty Bagels na pupuntahan natin. So now we're here walking along West 36th Street. It's -2 today. Yan ang weather update natin. And it feels like -5 dahil mahangin, dahil dun sa hangin, yun talaga yung nagpapalamig. Yun, hopefully magtuloy-tuloy naman ang kakayahan nating i-brave ang winter dito sa New York. Actually, marami ng mga cafe. Nagtitinda ng mga bagel, pastries, ganyan. Pero mas gusto ko pa rin sana dun sa Liberty Bagel kasi sila yung nagpauso ng Rainbow Bagels dito sa New York. And yun yung gusto kong itry. Diba? For the sake of luck. Dahil first timer. Ganun talaga. And gusto ko rin umorder ng hot chocolate para ano tayo, living like a local. May dala-dalang mga coffee cups, kahit hindi naman coffee yung naman. It's a Monday, so most likely yung mga tao talagang gising na rin to go to work habang tayo ay eto, ready na ulit gumala. Alright, so now we are here sa Fashion Avenue, also known as the 7th Avenue. And tuloy lang tayo doon. Ayun, nakita ko na yung Liberty Bagels on the other side, right? The Bread Factory Cafe. Let's see. But yeah, this is along 7th Avenue or Fashion Avenue. So dito rin yung Moxie na na hotel. Nakita ko lang, nadaanan ko kasi isa yun sa mga choices na pwede namin pagstayan. Liberty Bagels. Nagkatabi lang siya ng Wendy's. So ito yung iba't ibang mga cream cheese nila. May Dubai cream cheese, honey bacon sriracha. There's the birthday cake, cream cheese, Oreo. Marami mga pagpipilian.
There's also maple bacon. Hi, morning. I'll have the works. Yes. Can I change it to rainbow bacon? Toasted? Yes, please. Anything else? That's it. Ang order na natin is yung the works. Meron sila dito yung counter. Pwede kayong kumain. May mga counter table sila lang pwede nyo mainan. But yeah, this is the works. Tapos pinapalitan ko siya into rainbow bagel. Look at that. Wow. This looks so good. So meron siyang bacon, sausage, hash brown, egg. Mukhang filling siya. And this is around 14.50 USD. So, mahal-mahal yung flavors niya. Ganun yung bagel, hindi siya ganun katagas. Actually, good for sharing na siya. Parang cowboy kayo or what, pero ako, mukhang maubos ko siya. This is my second for sure. Ang sarap. Sakto gutom din. Pero yun, mas okay naman yung tulog ko ngayon. Yung kanina. Kasi talaga napagod ako kagabi. Yung kahapon. So talagang bagsak. Pero parang jet lag pa rin. I mean, nakatulog ako pero at the same time ngayon na gumagala-gala or eto, kaka-alis lang ng hotel. Parang antok na ulit. Sobrang quality nung bagel nila. Hindi tinipid yung palaman. Heavy breakfast to for real. Siguro enough na to para ma-fuel up tayo, ma-energize. Dahil marami-rami tayong magagawa or gagawin for today, guys. I'm really excited for today. So we're done dun sa Liberty Bagel. Sobrang solid na yun. Natuwa talaga ako. Sobrang nasulitan ako. And now we are heading to Central Park. So to get there, papunta na ako ng metro. I-take ako ng Metro Line C. So from 34th Street Penn Station, papunta ng 72nd Station. I mean 72nd Street Station. Mga 4 stops yata siya from here. Medyo matagal din yung biyahe, mga 20 minutes. Pero hindi ko palagpasin. Hindi pwedeng palagpasin ko ang pagpunta ng Central Park dahil guys, you've never been to Manhattan kung hindi ka nakapunta ng Central Park. Tsaka doon talaga yung mga iconic din ng mga scenes sa mga paborito nating TV series and shows like Home Alone, Friends, di ba? So, dapat talaga maging parte yan ng itinerary natin. And yun, it's only 8:30-ish a.m. On track naman tayo sa ating itinerary, kaya so far so good. So yan, naglalakad lang ako dito sa my 34th Street. It's a bit cold, pero yun talaga, used na natin ang winter dito, di ba? Panindigan natin to. So yan, nandito tayo, 34th Street, Penn Station. Next stop na tayo, 72nd Street. Okay naman mag-take ng metro. Actually, kala ko nga ina-expect ko medyo crowded kasi may pasok. Pero siguro yung line na to hindi ganun ka-tao or baka hindi ko na naabutan talaga yung rush hour. Pero yan, so far, okay naman yung experience na sa NYC Metro. Ayan, papunta na tayo na Central Park West.
We're here at Central Park West. Oh my God. We're finally here at Central Park. Baka dito si Phoebe Buffet, nagja-jogging. Siya si Rachel Green. Lamig. Akit ng mga aso nila. Wow. So ating first stop dito ay yung Strawberry Fields. Ito yung spot na kung saan dinedicate siya para dun sa The Beatles. And eto, yung 72nd Street na station, yung pinakamalapit. Then may mga tumutugtog dito ng mga Beatles song. Finally, nakita ko na siya. Hindi kilabutan ako. Wow. Sobrang lawak, sobrang laki nitong Central Park, mga ma'am, sir. I don't think kaya nyo siyang lakarin. Kung gusto nyo siyang i-explore talaga, it would take you one full day or higit pa. As in, yung tipong i-immerse nyo yung sarili nyo. Kasi napakalawak talaga ng Central Park. Yeah, for now, meron ako mga certain spots na pupuntahan dito na talagang hindi ko pwedeng palagpasin. So, una nating stop is itong Bow Bridge. Very iconic na spot dito sa Central Park. From here, kita na rin yung mga skyscrapers, yung mga buildings. Ang lamig. Ang ganda siguro ng autumn foliage dito. Then, this is Daniel Webster's monument. Kung super fan kayo ng Friends, sobrang familiar tong Central Park. Lalo na yung part na nagja-jogging si Phoebe tsaka si Rachel. Sobrang funny talaga ng episode na yon. Sobrang lawak. And I really didn't expect na makakapunta tayo dito. Like, ngayon din agad. This 2025. Ang ganda. Grabe mga ma'am, sir. Dream come true talaga. Nakakapunta dito sa Central Park, New York. This is the lake and that is the Bow Bridge. Nakita niyo pa? Grabe ang hangin. Ang lamig. Wow. Cute dog. Thank you. It's freezing, but that doesn't stop me from appreciating the view of this park. Nag-i-English? Ba't ka nag-i-English? So there's the Bow Bridge. Na-restore siya noong 1974.
but it was originally completed noong 1859. And then yung lake nila, makita nyo, medyo nagka-freeze na. And dahil sa sobrang lamig. Sarap lang tumambay din. Alam niyo yun, parang dito ka lang. Sobrang lamig lang talaga. Na pag umahangin, parang ang sakit niya na sa balat. Sa totoo lang. Pero yan, kailangan talaga moisturize, gloves. Kailangan to kasi sobrang grabe yung lamig. Ang wala lang ako is yung cover sa mukha. Kasi kapag humahangin lalo, parang kinikondrain na ng mukha ko talaga. Pero yun, sarap lang dito umupo sa bench, ganito. Tapos may hawak kang coffee, ganyan, chill lang. Wala lang, nakaka-happy. Sobrang nakaka-happy lang talaga. Hanggang ngayon, overwhelmed ako pero in a good way. Alam niyo yun, parang nandito tayo, natupad yung, hindi ako naiiyak, napuwing ako. Natupad yung pangarap lang natin dati. So, yeah. So, nakakatawa. May mga dedication dito sa mga benches nila. I'm not sure kung paano, pero katulad nito, in memory of Andy Bronfman, and we enjoyed Central Park every day. Wow. Wala lang. Parang nakakatawa. Na-immortalize yung memory ng tao because of these benches. Ako, in-immortalize ko tong moment na to. Ngayon, nandito tayo. You can't imagine how happy, how fulfilled I am na makita to like in person. Yun, gaya na nasabi ko, I didn't really expect that this will happen like anytime soon. Jam and I, we've been planning, you know, gumawa ng US visa, mag-travel together. Medyo nauna lang tayo ng konti. But then, sinabi ko sa kanya, ocular lang to. Para pagbalik namin na kaming dalawa lang. Kaming dalawa naman, ako na yung magtutour sa kanya rito. So that is the goal. I'm really happy that we got to experience this at least once. And hindi lang yun. It's free. Diba? Talagang gumagawa sir ng paraan para mapatupad yung plano mo sa sarili mo at yung plano niya sa'yo. So yeah, we're here at the Bethesda Terrace. So kung fan kayo ng John Wick at no Home Alone, this is definitely a familiar spot to you guys. Wow. So yan, dito yon yung parang hinabol si Kevin ni Marv. Tsaka nakalimutan ko isang pangalan. Basta yun, dito yon. Tapos yung kinuha na niya ng Hotbar or what. And then dito rin si John Wick, di ba? Yung na-excommunicado na siya, ganun. So that's the Bethesda Terrace. Ayan, perfect timing naman tayo. Lilinisin nila yung fountain ngayon. So, yeah. Sakto. Ayan, okay lang naman, di ba? At least nakita natin siya. Ano na lang, sa mata ko na lang, perfect siya. Like, na-snap ko na siya using my eyes. Yun na yun. Now, we're entering the Bethesda Terrace. So, kung makikita niyo yung ceiling niya, those are tiles. So, it's made of tiles. Di ba? It's really nice. John Wick realness. Dito yun di ba? Excommunicado. But okay yung punta natin, hindi masyadong maraming tao. Kasi, ayan, sa mga vlogs na nakikita ko usually, sobrang crowded, sobrang jam-packed nito minsan. So yun na, medyo hindi maganda yung view kasi may ginagawa dun sa Bethesda Fountain. Kaya
ayun, sayang lang. But still okay. Hindi yun mabubura kung gaano ka magical at gaano ka surreal tong moment na to sa atin. Ayan, medyo may amoy lang sa banda. Parang yung sa Burnham Park. Yung amoy. Yun ba talaga amoy ng park? Clever lang. Pero meron yata kasi mga horse riding something din dito. Kaya ganun yung amoy. Parang ganda rito kapag autumn. Lalo na yung mga taglagas. Or orange yung mga leaves. Ano kaya kapag may snow? Or feeling ko every season may ibang ina-offer to or may ibang i-offer tong Central Park. But now, it's winter and wala masyadong, wala na mga leaves, yung mga kapunuan, but it is still a very nice spectacle to see. So this is the Sheep Meadow. Ayan, pwede mag-picnic, pwedeng tumambay lang, ganun. Minsan may mga activities din siya, may mga naglalaro. Pero now, sarado siya. But it will reopen kapag daw may snow activities na. Goods na ako dito sa Central Park. Nag-spend din tayo ng mga more than an hour. Lakad-lakad, libot-libot. And again, hindi pa natin siya nalibot. Like, ilang porsyento pa lang ng Central Park yung napuntahan natin mga mams. Or wala pa to sa kalingkingan na mga pwedeng makita at magawa dito. But for now, I will be heading out. Punta naman tayo sa ating next destination. Sobrang gusto ko ring makita tong spot na to. And yun, let's go! Guys, we're here sa Fulton Street. So dito nga yung next stop natin. So from here, lalakarin ko na lang yung 9/11 Memorial Pools. Gusto ko talaga siyang puntahan to pay respects dun sa naging victims nga nun. And at the same time, I think it's just really nice to commemorate yung naging heroic deeds ng mga nag-save ng lives during the 9/11. Kailangan natin i-refresh pa rin yung memory natin sa mga nangyari. And I think this is the best way to do it. I-immortalize yung memories. Especially ng mga tao na naging victims lang nung 9/11 attack. On our way dun sa 9/11 Memorial, dito na rin yung Oculus. It's really nice architecture din dito sa New York. So sa loob niyan, sobrang Instagrammable. Sobrang ganda. So, let's go check it out. We're here at the Oculus. So ito, may M Social Hotel din dito. And then ito, Mercer Labs, Museum of Art and Technology. So yeah, let's go check this out. Grabe. Sa mga pictures ko lang and vlogs nakikita to. Now we are here. Wow. This is really an architectural marvel. Just look at this, guys. So we're finally here at the Oculus, guys. Just look at this. Sobrang grabe. So basically, it's a transport hub. Tapos may mga shops din inside. So aside dun sa, it's a great photo spot. It's also a very functional area na kung saan may kainan, may bilihan. So it's also a nice stop dito sa New York. Ano lang siya, malapit lang siya dun sa Fulton Street na MTA station kanina. Then malapit na dito dun sa 9/11 Memorial Pools.
sa museum. So, pwede nyo na siyang puntahan. Magkakalapit lang yung area na to. Kaya, goods na goods, di ba? So, yun. Buti may mga Pinoy kanina. Doon. Nag-picture sa may photo spot dito sa Oculus. So, nakapagpa-picture ako. Bali, ang technique talaga doon is i-offer ko muna. Gusto niyo po ba magpa-picture? O, di kapag umagri. Ako naman po, return the favor lang po. Ganun. Di ba? Para-paraan tayo mga ma'am, sir. Di ba? Itatawid natin yan. Actually, yung gagawin ko lang talaga dito is makikiihi lang ako. Kino pa ako na si CR. Kaya, susulitin na natin. May CR na tayo dito. Let's go. Okay, may almost budol tayo doon. Actually, matagal ko nang inaay yung Swatch Blancpain na collab nila na watch. Kaso, ayun, pinag-isipan ko kasi meron na akong Moon watch. So, I'm not sure kung okay pa ba na bumili pa ako ng isa pa na parang halos ganun din naman. Pero, ayun, mas mahal dito. Parang nasa 457 USD. Kung i-convert ko yung 457 USD, parang nasa 3,550 plus. Pero sa Hong Kong, 3,150 Hong Kong dollars lang. So, mas mura nga doon yung Swatch kumpara dito. Ayan. Tingnan natin kung magkano yung Apple nila rito. Yung iPhone. Alam ko kasi, mas mura ang Apple products dito sa US as compared sa Hong Kong or sa Pinas. So, yun. Mas mura nga yung Apple dito sa US. So, yung 2TB nila, 1,999 USD. So kapag convert ko siya, parang nasa 15,000 plus Hong Kong dollars lang siya. Pero kapag sa Hong Kong ako bumili, nasa 17,000 Hong Kong dollars. So, mas okay yung bumili ng iPhone sa US. Ayan. Medyo tempting bumili ng iPhone 17 dito, mga ma'am, sir. Ang laki ng bawas dun sa price, pero hindi. Hindi tayo magpapabudol for today. Pero laki kasi ng difference eh. Nasa halos 2,000 Hong Kong dollars. Pinag-isipan ko pa. Tingnan natin. Tsaka marami silang stock dito. Unlike sa Hong Kong ngayon, nagkakaubusan yung inventory nila. Like, kailangan mong bumili online or magpa-reserve online para makakuha ka ng unit. Dito, they have all the stocks. Kaya, budol talaga. Pag-isipan natin yan. So yun, from Oculus, exit lang tayo dito sa Greenwich Street. So kanina dun tayo sa Church Street pumasok, sa other side. And then ngayon, dito na tayo sa Greenwich Street. And dito na rin yung 9/11 Memorial Museum. Nakakakilabot makita in person. Ang daming tao papasok dun sa Memorial Museum. May ibang feel. May ibang vibe dito na very serene, very nakakalungkot. Ba't ako naiyak? Parang who would have thought na ang daming namatay, like 2,000 plus lives yung nawala because of that attack. Tapos lahat ng names sila nandito. Naiyak talaga ako. Iba yung feeling. Siguro tip ko lang din dito, since this is basically a graveyard, mga ma'am, sir. Siguro wag kayong mag-selfie or mag-post na nakangiti. O, pwede naman kayo mag-picture siguro, pero don't look like you're happy to be here. Just be sensitive. But basically, yun, kanya-kanya naman. Ako, tip ko lang naman yun. Baka ako lang din yun, but out of respect na lang din sa mga tao na nandito. Yan. Iba yung pakiramdam. So sabi rin nila, from here, hindi mo makikita yung pinaka-dulo or baba ng memorial pool. It means na parang wala rin katapusan or unending din yung sadness, yung sakit, yung lungkot na nangyari because of the event. And at the same time, unending din yung paano mo mareremember yung mga tao na nandito. So, very poetic. And if you will see, mayroong mga white roses na nakalagay dun sa names ng mga nandito. So, it means birthday ng mismong tao na to
ngayon to pay respects because it's his special day. So, that's how they do it here. Meron din ako sanang pass dito sa 9/11 Memorial. Kaso kasi, meron tayo naka-schedule na cruise this afternoon. So, baka hindi na rin ako umabot dun sa cruise if ever. Papasok tayo dito sa Memorial. But it's really a nice way to commemorate yung mga naging victims, yung mga naging heroes nung 9/11 attack. Kinikilabutan ako until now na nakita natin to. This is the queue situation. Papasok ng 9/11 Memorial. So even though it's a weekday, maraming tao. And yan, dalawa yung pools na nandito. Isa yung Tower 1, tsaka yung Tower 2. Yung Tower 2, nandun sa kabila naman. It is such a very tragic event. But if meron mang natutunan or meron mang nangyari na maganda, after that is yung kung paano nag-unite ulit yung mga tao. If we unite, wala. Posible lahat. Posible lahat ng ang mga dapat mangyari. From here, babalik na ako dun sa pier para dun sa river cruise naman natin. Then again, it's worth visiting itong 9/11 Memorial dahil it really signifies yung heroism na meron yung mga tao dito sa New York. So, yun mga ma'am sir. Grabe ang ating adventure. Ngayon nandito na tayo sa mga pier. Dahil nga mag-cruise tayo papunta kay Statue of Liberty. Sana kayanin ang lamig dahil grabe kahapon, kagabi sa Big Bus. Sobrang grabe na yung pangangatal natin. Ngayon pa kaya na mag-cruise tayo papunta kay Mother Liberty. Mother Liberty. So, di ko na na-vlog, no, yung pagpunta-punta natin dito. But, nag-metro lang ako. And then, after ng metro, sumakay ako ng bus. Kaya medyo matagal. Parang inabot din ako ng 1 hour. Kasi parang ang daming delays nung train. At saka ng buses nila rito. Kaya, ayun. Okay naman. Ako so far, okay naman yung naging experience ko dun sa metro, sa bus. By the way, yung sa metro and bus, gumamit lang ako ng Omni card pambayad, pero pwede na yung credit card ngayon. So, bumaba ako dun sa pinaka last stop ng M42 na bus. Actually, malapit na rin to dun sa Hudson Yards, yung pinuntahan natin kagabi. Lalakad na lang ako ng mga 5 minutes papunta dun sa Pier 78. So, part pa rin to ng Klook Pass natin na binook natin sa Klook. Syempre, use my promo code JBKlook. Yeah! Ayan, part pa rin to nung Klook Pass natin na ni-reserve prior to my visit here. 2 p.m. yung schedule natin. It's already 1 p.m. Di pa tayo kumakain. Siguro kung may mahanap akong kainan near the pier, kahit konti lang kakain tayo. Let's do this! Grabe! Effort is real. So we're now here sa Pier 78. So dito nga yung boarding natin for the Cityscape cruise going to the Statue of Liberty. So yan, lumipat ako ng Pier 79 kasi dito lang may CR plus dito may pagkain ng matino. So bumili ako ng hotdog sandwich plus water. And yun na yung lunch natin. Kakain na lang ulit later ng masarap pero ito kasi malapit. Kaya mas okay na may kakainin pa rin. So I need to be back ng 1:45 kasi 1:45 yung boarding. So binigyan lang ako ng parang band after kong ipakita yung reservation natin sa Klook Pass. Okay, so kain muna ako mga ma'am sir and yun, magkukrus na tayo sa ilang saglit lang. Alright, now we are boarding. Again, kunin nyo lang yung ano nyo dyan, ito, yung band nyo. Then, pila na lang dito. So I guess ito yung boat or yung cruise na sasakyan natin. Ito na yung cruise talaga. Hindi pa pala yung kanina, pero ito. Dumating na cruise. And parang mahaba na yung pila. So inisip ko kung doon ba tayo sa taas or what. Pero kasi hindi kompleto kung hindi sa taas eh. Pero inisip ko kung kakayanin ko ba. Diba? Baka maging ano na lang tayo doon. Statue na rin tayo.
Made of ice. Statue of JB pala ang pinunta. Pero yun, kaya na. Tignan natin. Kung hindi talaga kaya, di papasok na lang tayo. Kasi maganda tong ship. Ano ba tawag dito? Anong tawag dito? Yate or what? Anyway, maganda tong ship na binook natin. Kasi yan, makita nyo, clear yung sa taas. Ayun, tapos parang merong open top view na deck. Tapos meron yung covered. Tapos, meron yung sa pinakababa. So kung may motion sickness din kayo, make sure na minom kayo ng Bonamine, gano'n. Tayo, wala naman yata. Makita, tingnan ko, kung mailabas ko ulit yung hotdog sandwich kanina, ibig sabihin may motion sickness ako. TMI. Kadiri. Pero anyway, na-evict na yung mga unang batch ng mga housemates. Tayo na ang susunod. Napapasok sa bahay ng Star of the Northeast. Wow. Parang tigre ng Norte. Pasok na mga PBB housemates sa bahay ng Star of the Northeast. So this indoor deck and the third deck was the VS. Watch your steps, please, everybody, all the way in. Watch your steps. Ooh. Lamig. Oh my God. So VIP lang pala yun nandyan. Ito, VIP lang pala yun sa taas. Before I get into the first one, let's just take a look at the scenes of them. That's the idea behind the visual design. Buildings that are very, very iconic in New York. We've got the A stand where the original Twin Towers once stood. And that is almost 75 years later, which was a very long time back then. Okay, that's Tower 3, and then of course it's got a shorter piece on top. So we've got World One, and we've got New York, we've been New York ever since. That's all due to Henry Hudson discovering the Hudson River back in 15. Hey, we're here! Finally here! Those are the new So nagbayad pala ako dito guys. May upgrade to $20. Pero it's really worth it. I mean, nandito na ako. Why not, di ba? green triangle and the green dot, but along the wall. Ganda. You see that? She's dressed in a toga. They used to wear togas to court in ancient Greece. She is breaking the bonds of slavery, and liberty is enlightening the world. Once again, by stepping forward, moving into a new ideal. She is breaking the bonds of slavery, and liberty is enlightening the world. Isn't that spectacular? I personally believe she was a gift from the people of France to everybody in the world. Hey, we're here! Statue of Liberty, guys! The American Dream! Woo! New Year! Let's go! Grabe mga ma'am, sir! The American Dream! Woo! Solo natin tong deck. Tayo na mag-isa rito. With the Statue of Liberty. Grabe! I hope everybody enjoyed the Statue of Liberty. Woo! Yeah, she is! Grabe! To the East River, the East side of the island. Naiyak ako. We're gonna see Naiyak ako sa segundo. Dumbo, Naiyak ako sa saya. which is on the Brooklyn Bridge. Made it, mga mouser! We're here. Local The Brooklyn Bridge cheese, and the Manhattan Bridge. local up wine, close. that type of thing. Local Wow. coffee.
vintage shopping and Ang ganda, pizza. mga ma'am, sir. You might like Brooklyn. If you want to go to Brooklyn, you can take Nice. the bus or Sobrang sulit tong cruise. for landing. Sobrang sulit din na This is a world-famous nag-upgrade ako to VIP, $20. This is Babawiin ko pa yun, mababawi ko yun. Pero yung experience na to, visits New York City. yung view na ako lang nandito, Foreign dignitaries. parang nirentahan ko yung buong cruise. Yung buong ship na to, itong top deck, ako lang nandito mga ma'am sir kasi sobrang lamig nga. Ewan ko, kita na dito sa See that happen before mukha ko you yung down the river. pangangatal. We're into Pero worth it, sobrang worth it talaga. kind of cool Grabe. to see. And then, like all the boats have to be Sabi. building this beautiful, colorful fairy dot. It's got pink and purple and green. Alam mo, itong mga seagulls na to, paid actors na dito sa cruise. Ang ganda ng effect eh. Be a part of it. New York, New York. Back up on the shoe. Woo! Iyak sa ganda. Ang ganda. All together, learning about our history. I just want to take it all in. Parang hindi pa nagsisink in sa akin ah. We're here. We made it. Together in my favorite season. We are back here, mga ma'am, sir. It was a great 1.5 tour dito sa New York. Grabe. 5 stars sila sa akin. New York, concrete jungle where dreams are made of. Maui, Wowie, my Maui, Wowie. Ano yung collab ni Alicia Keys and Darren Espanto.